Hello mga kahayahay, dito na naman nga ni ako, sumama kay Honey Labs dito sa bukid, dito sa gitna ng kagubatan at wari ko, dito niya yata ako i-day. Para daw tipid at hindi magastos ay dito daw kayo magsusuhot at maghahabulan sa kagubatan ay kainaman naman. Pero ang totoo niyan mga kahayahay, ilang araw na kasi akong naghahanap at nagre-request sa kanya na gusto kong kumain ng karning ibon. At syempre, itong si Honey Labs naman ay hindi makatiis sa kanyang asawang buntis na maarte ay dinaghanap siya ng paraan kung paano ako makakain ng ibon. Kaya ito nga mga kahayahay, nandito ako sa bukid, sinamahan ko siya. Sabi niya nga sa akin mga kahayahay, bakit daw ibon pa talagang hinahanap ko ay dami-dami naman daw manok yung kapitbahay namin at mas malaki pa daw sa ibon. Sa lahat kasi ng pagbubuntis ko mga kahayahay, simula nung kay Kambal, kay Tuto, hindi talaga nawawala ang ibon, hindi talaga nakukumpleto ang aking 9 months of pregnancy kung hindi ako makakain ng ibon. Feeling ko pag nakakain ako ng ibon ay yan na yung pinakamasarap na natikmang kong pagkain sa buong buhay ko habang ako ay nagbubuntis at naglilihi. Kaya ito mga kahayahay, nanghiram muna siya ng irgan doon sa pinsan ko at ito nga, nandito ako nakaupo habang gumagawa siya ng taguan daw namin para hindi daw kami basta-basta makita ng ibon at nandito lang kami sa lugar na kung saan marami daw dumadapo na ibon. Bali ito nga mga kahayahay, habang nakaupo ako dito sa ilalim ng mga puno-puno ay itong si Honey Labs naman ay bising-busy kakaputol ng mga kawayan. Hindi ko naman maintindihan kung saan niya ito gagamitin. Ito nga at tinatanong-tanong ko siya kung anong gagawin niya dyan ay hindi naman siya basta-basta sumasagot. Sabi ko sa sarili ko, naku parang wrong timing yata yung pagsama ko sa kanya dito sa bukid. At ito nga mga kayahay, ang dami niyang pinutol na mga kawayan. Napaisip nga ako dito mga kahayahay. Sabi ko, ang liit naman ng ibon para dito sa kawayan niya kung lilitsunin. Ay sa size ng kanyang kawayan na pinutol ay parang para na yata ito sa baboy. Eh wala naman ako nakitang baboy dito sa paligid, maliban na lang sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan, parang iba talaga ang pakiramdam ko sa araw na ito. Kaya ito mga kahayahay, inaaliw-aliw ko na lang yung sarili ko at wala akong makitang pang-aliw ay di itong daliri ko. At ngayon ko lang nga napatunayan mga kahayahay na nakaka-relax pala ang pagkukulangot. Subukan nyo mga kahayahay, try nyo! Few moments later. So ito na nga mga kahayahay, ako'y nakatingin lamang sa kanyang ginagawa. Kanina pa ako nakaupo dito. Ayan, di ko na malayan. Ako'y nakanganganap pala at di ko maintindihan kung ano itong pinagagawa niya. So ito nga mga kahayahay, talagang dami niyang ginagawa na hindi ko maintindihan. Sabi ko nga sa kanya, ano ba itong ginagawa mo? Akala ko ba ibon yung pinunta natin dito? Bakit parang bahay-bahayan o tago-taguan ng ating mga pinagkakautangan? Kaya nitong huli ay nagets ko na din mga kahayahay ang gusto niyang sabihin at gagawin. Kaya pala dinala niya yung duyan namin na pukhang may dahon-dahon. Ito nga daw ay pantabon dito sa pwesto namin para hindi daw kami kaagad-agad makikita ng ibon. Eh sabi ko nga sa kanya mga kahayahay, siguraduhin mong may mahuhuli tayong ibon at makakain ako dahil kung hindi, yung alaga mo talagang ibon ang lagot sa akin mamaya. At ito nga mga kahayahay, inabot na ako ng uhaw, wala pa rin ang ibon. Ay talaga nga naman daw kung sino pa daw yung nakaupo lang at walang ginagawa, siya pa daw yung laging nauuhaw at napakareklamador. Isabi ko nga sa kanya mga kahayahay, ay ganun talaga, ako ang buntis ngayon, ay di ako ang bida. Kung hindi mo sana nireplyan yung message ko noon, ay di sana hindi ka nahihirapan maghanap ng ibon ngayon. Kaya nga ito mga kahayahay, sa kadaldalan ko daw at kareklamador, kumuha daw siya ng mga dahon. Ang tinanong ko siya kung anong gagawin niya dyan sa mga dahon. Sabi niya sa akin, sisalaban niya daw. Ay bay, bigla na naman akong kinabahan. Biro mo, may mga kawayan siyang pinutol, tapos may mga dahong sisilaban. Aba ay parang matutuloy na yata yung paglilitsyon. Sabay bawi man din ang mga sinabi ko ay, sabi ko sa kanya, ay kung napapagod ka ng alagaan ako, ay willing naman akong magbago at mag-adjust ay, basta ibabalik mo lang baga ako ng buhay sa bahay. Masyado daw akong madrama at madaldal mga kahayahay ay sabi niya sa akin baka wala daw ako ibon na makain sa araw na ito at puro balahibo na lang ay paano daw dadapo yung ibon dito sa pwesto namin ay kay ingay ko daw. So ito na nga mga kahayahay, tapos na yung ginawa niyang bahay-bahayan at dito na nga man din ako nakatago para man din akong nakatago sa mga hapon ay. At ito nga mga kahayahay ay talagang tinambakan niya ng maraming dahon itong nasa itaas namin para nga daw hindi talaga kami makita ng ibon. Napakatalas kasi ng paningin ng ibon, once lang na may makita silang kakaibang creature ay talagang lilipad na sila at never na silang babalik doon sa kanilang dinadapuan. Tapos ito pa nga mga kahayahay, may dala-dala pala siyang Bluetooth speaker na nakakonect doon sa kanyang cellphone. Ay doon pala sa cellphone niya ay may tunog pala ng ibon. Ay sigurado nga naman dadapo talaga yung ibon kasi akala nila ay mayroon silang mga kasamahang tumutunog dito. Ay grabe naman, sobrang taba talaga ng utak niya. Tinanong ko nga siya kung anong gatas niya yung maliit niya. Sabi ko sa akin kasi Bear Brand sa iyo. Sabi niya sa akin, suam daw. Yung suam baga, yung bigas baga na giniling tapos niluto na parang lugaw, yun daw yun ang kanyang dinede.
At kung pakinggan mo nga mga kahayahay yung tunog ay parang ibon nga talaga. So ito na nga mga kahayahay, wala pang 5 minuto ay ang dami na daw ibon na dumapo doon sa puno na malapit doon sa may Bluetooth speaker. Sabi ko nga dito kay Honey Labs ay wag niyang titirahin yung babaeng ibon, baka naman yan ay buntis o kaya naman ay iniwan ng asawa o single mother ay kawawa naman. Ang sabi ko sa kanya, ang titirahin niya lamang ay lalaki, lalo na kapag alam mo yung lalaki na yan ay manlulokot nagapang-iwan ng kanyang jowa asawa ay tirahin mo na. Ayun nga mga kahayahay, unang putok pa lang nakatama na si Honey Labs ng lalaking ibon. At wari ko'y talagang ang ligaya ko'y abot hanggang langit at feeling ko talaga yung baby ko ay naglulukso-lukso na sa tuwa. So ito na nga mga kahayahay, matapos yung mga putukan, ayan, binumbahan niya na naman yung kanyang airgun. Sabi ko nga sa kanya mga kahayahay, ay believe talaga ako sa'yo sa pagdating sa putok at pagbubumba ay. Bali dito lang nga pala ako mga kahayahay sa pwesto namin dahil siya pala ay nag-ikot-ikot doon sa gubat kaya habang naghihintay ako sa kanyang pagbabalik ay di kumakain muna ako ng kanyang dinalang Indian Mingo. Kaya nung bumalik siya dito mga kahayahay ay may dala ulit siyang ibon kaya nung pagbalik niya dito may nakita daw ulit siyang nakadapo doon sa puno at ito nga sinisipat-sipat niya na naman. So ayun nga mga kahayahay, hindi niya natamaan yung ibon. Sabi niya ay parang nagkaroon daw ng problema yung kanyang airgun. Mayroong daw singaw yung kanyang airgun kaya nga kakabomba niya lang daw kanina at pag putok niya ay wala na naman daw hangin. Sabi ko nga sa kanya ay mabuti pa pala itong putok ko sa kilikili ngayon ay ang lakas-lakas kahit hindi mo bombahan ay ang lakas talaga ng putok. Dahil nga alang-alang lang daw sa akin mga kahayahay ay pinagtsatsagaan niya na lang itong bombahan. So ito na nga mga kahayahay, mayroon ulit siyang sinisipat-sipat. At sa kasawi ang palad, hindi niya na naman daw ito natama dahil wala na naman daw hangin, mahina daw ang hangin. Kaya ito na naman siya, bumba ulit. Ayun, at hindi niya na naman ulit natamaan mga kahayahay, kaya ito bumba ulit. At ito nga mga kahayahay, wala na siyang ibang ginawa kundi magbumba. Putok. Bumba. Putok. Kaya sabi ko, hay, kawawa na si Honey Labs, hindi na nakakatama ng ibon dahil may sira na yung airgun. Kaya sabi ko sa kanya, uwi na tayo Honey Labs, parang yung putok ko yata sa kilikili ang lumalakas ang tama dahil sobrang tirik na yung araw. So ito nga mga kahayahay, pagdating namin dito sa bahay ay tinanggalan niya na agad ng balahibo yung mga ibon habang mainit pa daw yung katawan kasi mahirap na daw ito himayin o linisin kapag malamig na daw yung katawan ng ibon at ito nga mga kahayahay, kahit pagod na yan si Honey Labs ay natutuwa pa rin, enjoy na enjoy pa rin. Ganadong ganado yan mga kahayahay, basta daw para sa kanyang asawang minamahal ay ready daw siyang pagsilbihan ito. Ay kasarap nga man din paramihin ang ganitong klaseng asawa ay. So ito na nga mga kahayahay, pagkatapos na linisan yung mga ibon ay imamarinate niya daw muna ito sa mga spices bago niya daw ito piprituhin. Ay talaga naman ang pagkasarap-sarap nito, hindi na ako makapaghintay para kainin ito. So ito na nga mga kahayahay, ang exciting part, hindi ko talaga maintindihan ang pakiramdam ko dyan, ang sobrang saya at sobrang sarap talaga ng pagkain ko dyan at hindi ko na malayan na yung isang paa ko pala ay nakataas na. Hindi ko talaga alam kung saan ang dadamputin ko ay sobrang salamat talaga ako sa aking Honey Labs na sobrang tiyaga din talaga pagdating sa pag-aalaga sa akin. Lahat talaga ng gusto ko nung ako'y naglilihi ay binibigay niya talaga kahit pagod na yan. Ako, masaya pa rin talaga yan na pagsisilbihan ako. Sana all. Sobrang sarap niya talaga mga kahayahay, hindi ko talaga ma-explain yung lasa. Parang ito talaga yung pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Kung i-compare mo siya sa native na manok, ay parang ito talaga yung mas pipiliin ko kasi parang napakalasa niya at kakaiba talaga yung lasa. At syempre lalong-lalo na kapag ito ay pinaghirapan ng iyong minamahal at siya mismo ang nagluto at nag-serve sa iyo with love. Isa ulit malaking sana all. So hanggang dito na lang ulit mga kahayahay at siguradong mahaba-haba pa itong kainan ko at nafe-feel ko pa talaga ang lasa na sagad hanggang buto. Salamat po mga kahayahay sa inyong patuloy na panunod at patangkilik. Sana po ay natakam ko kayo.